Magandang buhay, kabamba! Another day, another ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo. Magluluto naman ako ngayon ng dinuguan o yung tinatawag naming dinardaraan ng mga Ilocano. Tara at manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito lang yung mga sangkap na aking gagamitin dito sa aking lulutuin na dinuguan. Kalahating kilo na pork belly, bawang sibuyas, siling haba at seasoning granules. Gagamit din ako dito ng paminta. Itong dugo naman ng baboy ay titimplahan ko na ito ng suka. Sukang tubo yung aking gagamitin dito. Lalagyan ko na rin ito ng isang kutsara na asin. At akin lamang itong hinalo para ma-will combine yung aking nilagay na asin at suka. Pagkatapos naman nito ay akin lamang itong sinantabi. Dahil pakuluan ko muna yung karne ng baboy o yung ating pork belly. Pwede naman kabamba kahit hindi nyo na ito pakuluan. Yan ay optional lamang, depende pa rin sa gusto nyo. Ako ay papakuluan ko ito para madali lang itong hiwain. Pinakuluan ko lang ito ng 20 minutes at naglagay lang ako dito ng asin, pampalasa naman dito sa karne. Pagkatapos naman ng pagpapakulo ko dito ay akin lang itong hinango at hinayaan ko lang itong lumamig. Pagkalamig naman nito ay akin lamang itong in-slice. In-slice ko lamang ito sa katamtamang kapal. Pasintabi pala sa mga kapwa ko na hindi kumakain ng dugo. At ilipat mo na lang sa ibang video kung ayaw mo itong panuorin. Pagkatapos naman ng pag-slice ko dito sa pork belly ay akin lamang itong hiniwa. Hiwain nyo na lang ito kabamba sa gusto nyong laki ng karne. Pagkatapos ko naman itong nahiwa ay agad ko naman na itong lulutuin. Pinainit ko lang itong aking kawali tsaka ko naman nilagyan ito ng mantika at igigisa ko dito yung ating bawang at sibuyas. Itong dinuguan pala ay dalawang klase ang tawag namin dito. Dinardaraan or bagisan. Dinardaraan kung karne ng baboy ang gagamitin. Bagisan naman pag bagis or yung laman loob ng baboy ang gagamitin. Yun na-share ko lang naman kabamba. Akin lamang palang ginisa itong karne hanggang maging light brown ito. Nilagyan ko na rin ito ng pampalasa, pinong paminta at seasoning granules. Sa oras na ito ay ilalagay ko na yung aking tinimplahan na dugo ng baboy kanina. Habang nilalagay nyo ito ay inyo lang itong haluin. Kung mapapansin nyo ay medyo masabaw ito. Tama kabamba, medyo marami ang sabaw nito dahil papakuluan ko lang ito ng ilang minuto o hanggang mabawasan na ang sabaw nito. Kailangan naman talaga nating pakuluan ng matagal itong dugo ng baboy para talagang lutong-luto ito. Nung tinikman ko ito ay medyo nakukulangan ako dito ng asim. Kaya nagdagdag ulit ako dito ng suka. Ang masarap kasi na timpla dito sa dinuguan ay nag-aagaw yung asim at alat nito. Pag naglalagay pala kayo ng suka sa inyong niluluto, ay hayaan nyo muna itong kumulo bago nyo to haluin para hindi maging hilaw yung lasa ng suka na inyong nilagay. Kunting tips lang naman yan kabamba. Pagkalagay ko naman pala dito sa suka ay akin lang muli itong pinakuluan. Pinakuluan ko ito hanggang pumunti itong sabaw nito. Nilagay ko na rin pala dito yung siling haba. Ito yung gusto ko na luto dito sa dinuguan. Yung nagmamantika at medyo may kunting sabaw ito. Masarap din naman talaga yung ipapaibabaw mo yung sabaw nito sa mainit na kanin. Check ko namin nga Ilocano nga ilabay. Talaga namang nakakapaglaway itong niluto kong dinuguan or dinardaraan. At masarap din i-partner ito sa puto. Kung natakam ka habang pinapanood mo ito, ay hudyat na yan para magluto ka kabamba. Salamat sa panonood kabamba! See you sa aking next cooking vlog!